Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ang sabi ko po kay Pastor, kung matatandaan nyo nung nakaraang Holy Week natin, ora mismo, pinalitan niya yung teksto ko dito, pagtayo ko po dito. Ngayon, kaninang umaga, nakita ko yung chinat niya sa akin. Sure po ba, Pastor? Kako. Nasa pampito nga po. Kaya kanina kinausap ko ang aking asawa, pang ilan na ba yan? Kako. Pang-anim na yan. Ang sagot ko sa kanya, sure nga. Yung tekstong ibinigay sa akin ni Pastor. Kako. Kaya, thank you, Pastor. Sure po. Sa mga 7 wika na sinambit ng ating Panginoong Diyos habang siya'y nakabayubay sa cross ng Kalbaryo, ang una, sinambit niya sa kanyang wika ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ikalawang wika na sinambit ng ating Panginoong Diyos sa cross, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon di kasasamahin kita sa paraiso. Pangatlong wika, kanyang sinambit, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. At ang ikaapat na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ikalima, nauuhaw ako. At ang ika-anim na wika na kanyang sinambit sa cross, naganap na. Iti may kapito kaya't kuman nga basaan kada kayo iti Ilocano, iti imbaga ni Apo Diyos suno imbilin na ijay cross kaba nga isuna ka nakalansa. Kastoy iti kinunana iti Ilocano, nagpukaw ni Jesus tinapigsa ket kinunana. Ama! Kadagita imam, iyawat ko iti espiritu. Apaman anay isauna na uyusen itibiyag na. Nagpukaw ni Apo Jesus iti cross. Nagpukawak kakabsat. Takas jay iti pinakasauna ni Apo Jesus nagpukaw. Iti may sangabilin nga kayat na nga idanon kadagiti tattao. No mapansin tayo, ken no mangeg tayo, iti sauni iti Apo, manipod iti unang nga sa una, inggana iti may kapito, anya ti kayat na. Wano, anya iti kayat na ay pari na, nga idanon kada tayo. Kararag ng rugi iti kararag, ket nalpas iti kararag. Ikarkararag na dagiti tattao. When kakabsat kunana may nga bilin nga nagpateg. Kunana, Ama, itak, imam, ibilin ko iti espiritu. Wan kakabsat, iti may nga tao, no intay kita no dumteng kanyana iti kastoy, nga sa gubanek wano mararamid. Adu dagiti tattao nga adu iti bilbilinda, nga aramiden baro maaramid wano baro nga mapasamak kanyadan iti yaay iti papatay. Agiti nababa nang no adu dagiti sanikwada ipanagandan kadagiti
an anak daw no asinno kadagiti kapamilyada dagiti sanikwada. Kasta ti ugali iti tattao. Ket agyamanak. Laun unay kamaragsakan. Tagamin nakitak ni kagawad amboy. Nagbayagan nga panawon. Nga may iliw tayo iti tumakder nga kasla ni tsong nga urilan. Di ba? Ngam tatan nakita tayo addan ni kagawad amboy. Nga kaslatay lan nakita daydi. Maysa nga punganay wenno maysa nga nangimula iti Iglesia Metodista iti St. Paul. Adatan ni kagawad amboyan agyamanak kagawad tadda kaditan. Ngagbalbalikasen may panggep iti panagari iti Apo. Agyaman akmet kakabsat. Taadumot laeng dagiti kakabsat tayo kuna ni kumari Emily nernerbiyosak kastala nga umuna kastala nga talaga kumari ngem masanay kan maawan ata nga nerbiyosen kasta iti kayat iti Apo. Tagamin iti agay ayat kin ni Apo ket ay ayaten ni Apo iso dayta iti membro iti St. Paul. Kunak kakabsat ket kunak kin ni pastor kunak nga injak nga agsarita kadaytan ket agyamanak met pa inikanak ni pastor iti parts. Tatagiti sumagmamaruno nga aldawan kakabsat iti sumagmamaruno nga aldaw addan Apo iti baro nga chairman tayo. Nga inilekmen tagamin atoy na ayat kan iunguten nga biyang iyo ket kayat namet iti aginana. Iso nga nagilek kami met iti sabali nga chairman tayo kastamet iti lay leader tayo. At sumliya man ijay balikas ni Apo Diyos nga maudi nga kunana Ama sa mga kakamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kung ang ating Panginoong Diyos ay nakabayubay sa cross ng pagkalbaryo ay kanyang sinambit ito, mga kapatid, isang makasaysayan at isang makadamdaming damdamin ang gustong ipabatid sa atin. Bagamat wala pa tayo noon, hanggang ngayon ay ating inaalala ang 7 wika ng ating Panginoong Diyos nung siya'y nabayubay sa cross ng Kalbaryo. At ito ay ating ginagawa hanggang sa ngayon. Itong habiling ito ay napakahalaga. Ang lahat ng habilin ay mahalaga. Subalit kakaiba ang habilin ng Panginoong Diyos sa Ama. Ito na yung panahong na bagamat siya ay Diyos, ay naghahabilin siya sa Ama sapagkat ito na yung pagkakataon, ito na yung panahon na siya at ang Ama ay magiging isa na. Sapagkat siya'y nagkatawang tao, kaya't sinambit niya. Ramdam niya ang hirap, ramdam niya ang sakit sa pagkakataong iyon. At hanggang sa kahuli-huli ang kanyang hininga, ng kanyang hininga, ay kanyang sinambit. Ama, sa mga kamay ko, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito naman yung kakaiba ngayon. Sa mga taong pakiramdam nila na malapit na silang mamatay, meron silang mga hinahabilin, di po ba?
Subalit, kapag sila'y naghahabilin, yung naghahabilin sila'y abot-abot ang kanilang mga hininga niya. Subalit tayo mga kapatid, tayo'y malakas pa, at itong lakas na ito ay gagamitin natin, ihahabilin natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos na may lakas at may sigla. Ating sasambiting, Ama, makaammo ka Kanya. At kapag ginawa po natin iyan, alam niyo po, ang sabi po ng Panginoong Diyos na gustong mangyari sa atin upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan at siya ay ating makapiling. Sumunod sa kanyang kalooban, gumawa ng mabuti, manalig at manampalataya. Pinagpalang ating pananambahan sa umagang ito. Magandang umaga. God bless us all.